Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, May 9. National ID hindi kailangan sa pagboto. Voters list tiyak na malinis ayon sa COMELEC Region 3. Ballot verification isinagawa na sa San Fernando at Angeles City, Pampanga. COMELEC iginiit na hindi gobyerno ang nag-hire ng poll watchers. Certificate of Law para sa 640 displaced families mula sa Barangay Anunas ipinamahagi na. 6 peso travel deals at hotel discounts tampok sa Sunlight Air Travel Fest sa Pampanga. Pinaalahanan ng COMELEC Region 3 mga botante na hindi kailangan ng national ID sa pagboto. Pero kung kukwestiyonin ang identity ng isang voter, doon pa lamang umuno kailangan magpakita ng anumang valid ID. Magbabalita si Jody Mercado. Inabisuhan ng Commission on Elections o COMELEC Region 3 ang mamamayan na huwag maniwala sa mga di umano'y kumakalat na maling impormasyon hinggil sa pagboto sa nalalapit na halalan. Nilinaw ni COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque na walang umiiral na batas o patakaran na nagsasabing kailangang magdala ng national ID bago payagang makaboto sa presinto. Huwag kayong maniwala sa fake news. You can vote even without your ID. Yan po ay fake news. That is a misinformation and a disinformation. So, ang lahat po ng mga rehistradong botante, ang pangalan po ay nakalista sa labas. Tingnan po ninyo ang pangalan ninyo at kung ang pangalan nyo ay nandun, pagpasok po ninyo, sasabihin po ninyo yung number ninyo doon sa chairman and your particular name. And if anyone will tell na kailangan ng national ID, that is not our law. Ipinaliwanag din ni Duque na sapat na ang pagkaka-verify ng pangalan sa opisyal na listahan ng mga botante na hawak ng Board of Election Inspectors sa bawat presinto. Wala silang dapat dadalhin. Hindi, kasi may EDCBL tayo, may Election Day, Computerized Voters List, nandun yung mga mukha at tinatanong yan kung may pagdududa yung chairperson or the poll clerk or the third member who is in charge, tatanungin niya ngayon, kailan kayo pinanganak? So, nandun po yung, yung birth date. Kaya sasabihin niya, pinanganak ako sa ganito. And then nakikita naman yung mukha naka-print out kasi nilakihan na. And then, of course, he will be given the ballot. Ito naman ang sinabi ng opisyal kung sakaling questionin ang identity ng botante. But in case his identity is challenged, like for instance, sasabihin ni Watcher, X is not that person. He is misrepresenting or impersonating someone. That's the time that he has to prove that he is the one he represents to be. Tiniyak rin ng COMELEC na malinis ang voters list na ipapaskil sa araw ng halalan. Well, tinatawag natin malinis po ang ating mga listahan. Pero may mga watchers kasi na nakakakilala na mayroong mga tao na nag-misrepresent. And we have experienced that already time and again. May mga nauuna, lalo na sa barangay election na kung saan wala tayong EDCBL o yung may muka yung listahan natin. Pero ngayon, meron po tayong listahan na may muka. Kaya hindi po magkakaroon ng pagkakamali ang ating board sa pagbibigay ng ating mga balota. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mahigpit na sinuri ng Election Working Committee ng City of San Fernando, Pampanga ang 239 official ballots na gagamitin para sa 2025 national at local elections. Pinamunahan ni City Treasurer Mary Ann Bautista ang proseso ng verifikasyon kasama ang mga guro mula sa Electoral Board, poll watchers, kinatawan ng mga partido at media.
ang verified ballots ay pinamahagi sa mga presinto sa buong lungsod sa linggo, May 11, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Samantala, dumating na rin sa Angeles City ang mga opisyal na balotang gagamitin para sa 2025 midterm elections. Kasunod nito, isang joint inspection ang isinagawa ng Angeles City Police Office at COMELEC sa mga balota upang tiyakin ang seguridad ng mga ito bago ang halalan sa Lunes, May 12. Ang mga isinagawang verifikasyon ay alinsunod sa COMELEC Resolution number 250297 na nagtatakda ng agarang inspeksyon ng mga balota sa oras ng kanilang pagdating upang masiguro na ang lahat ay wasto at handa para sa distribusyon. Mariing pinabulaanan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga kumakalat na maling balita sa social media tungkol sa umunay pagtanggap ng gobyerno ng mga poll watchers at machine operators para sa nalalapit na 2025 national local elections sa Lunes, May 12. Ayon sa COMELEC, walang katotohanan ang naturang impormasyon. Nilinaw nila na hindi ang pamahalaan ang nag-hire ng mga poll watcher, kundi ang mga kandidato, iba't ibang political parties o mga accredited citizens' arms. Batay sa Article 3 ng COMELEC Resolution number 11076, ang mga poll watcher ay hindi tinuturing na empleyado ng gobyerno at hindi rin sila binabayaran mula sa pondo ng Estado, maliban na lang kung may malinaw na batayan sa batas o regulasyon. Pinaalalahanan naman ng COMELEC ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga hindi beripikadong post online. Iginiit din ng komisyon na ang pagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na kung election-related, ay maituturing na isang election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Umabot sa 439 ang kabuuang bilang ng mga reklamong natanggap ng COMELEC sa buong bansa. Kaugnay ng vote buying at abuse of state resources, ilang araw bago nakatakdang halalan sa Lunes, May 12. Sa report ng Philippine News Agency, inihayag ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., ang chairperson ng Committee on Kontrabigay, na karamihan sa mga reklamo ay may kinalaman sa pamimigay ng pera, ayuda at iba pang mga bagay na may halaga na maaaring ituring na suhol. Dagdag pa ni Maceda, 268 sa mga reklamo ay tumutukoy sa vote buying. 130 naman ang may kaugnayan sa pag-abuso sa social welfare programs, habang 41 ay kombinasyon ng dalawang paglabag. Binanggit din ng opisyal na patuloy ang pagsusuri sa mga kaso upang matukoy kung may sapat na basihan para magsampa ng election offense o disqualification laban sa mga sangkot. Samantala, tiniyak ni COMELEC Chairperson George Garcia na handa silang ipagpaliban ang proklamasyon ng mga kandidatong may kinakaharap na mabibigat na reklamo. Gayunpaman, binigyan diin niya na dapat may malinaw at matibay na ebidensya bago ito gawin at hindi lamang nakabase sa mga chismis. Mahalaga rin daw na timbangin ang boto ng taong bayan sa pagdidesisyon ng COMELEC. Samantala, hindi pinagbigyan ng COMELEC ang kahilingan ng election observers mula sa European Union na magkaroon ng access sa mga presinto sa mismong araw ng halalan sa May 12. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, taliwas ito sa mga umiiral na batas sa bansa at posibleng makagulo sa proseso ng pagboto. Ipaniliwanag niya na tanging mga botante, electoral board, accredited poll watchers at ilang COMELEC personnel lamang ang otorisadong pumasok sa loob ng polling precincts batay sa Omnibus Election Code. Siya, kahit ang mga tauhan ng COMELEC ay hindi basta-basta maaaring pumasok kung walang malinaw na otorisasyon. Kung sino man ang lalabag dito ay maaaring umunong masampahan ng election offense. Bagamat iginiit ng mga foreign observer na ang pagbabawal sa kanila ay labag sa international standards, si Garcia na tungkulin ng komisyon na sundin at ipatupad ang batas ng Pilipinas. Handa silang harapin ang anumang negatibong ulat o pananaw mula sa EU observers. Ng COMELEC chief, hindi lalabag sila or kung lalabag sila sa sarili nilang regulasyon, mawawalan sila ng kredibilidad sa pagpapatupad ng batas laban sa mga kandidato o grupong lumalabag din dito. Patapos na ang kampanya pero tuloy pa rin ang paglalahad ng Team Bayong Angeles sa pangunguna ni Mayoral Candidate Oca Albayalde sa kanilang plataforma. Narito ang report ni Joe Di Mercado. Mangangampanya pa rin hanggang huling araw ng campaign period si Angeles City Mayoral Candidate Oca Albayalde. Ito ang sinabi ng kandidato kasama ang kanyang slate sa media roundtable discussion na isinagawa sa Laverne Grillery, Abacan Loop, nitong Miyerkules, May 7. Well, coming days, mga panyaki ko po rin. Sa last minute? Oo, talagang, kasi kailangan niya. Kailangan niya kasi challenger kami. Mapagal, sabi ko po, mapagal niya. Pero talagang kailangan niya. Kailangan din tao, kailangan mong pakisabyan. Andiyan pa ulit-ulit ang sabihan, pero kung pwede mo lapin pakisabyan na ganda-gandang tao kaya TV Angeles, kailangan gawan niya. Makanya talagang hanggang ketang May 10 hanggang May 10 na 11:59 May 10 talagang mangampanya kami. Sinuwithdraw nila at malaya ring tinanggap ang kanilang pagpasok sa lahat ng barangay sa Angeles City para mailahad ang kanilang plataforma. For the past few weeks mag house to house kami kay Bat Caucus neng kay yung tao mag house to house kami kay Bat mangutang lakagat ala kayo bang caucus nga ala kayong meeting tsaka ngemi buridan jang 30 lamo 20 lamo apulo lamo talagang burida keng malating covered court sir sana po jang kami mo keng meto nga subdivision kalupa na kutkut yata ito kay jang malatilang subdivision burida kang dantaman so pagbigyan minuman kami kay mamili nung mapilan kayo impa kanyang dudurot kami karento dan jang yakabud jang metong yamo pa sabihan diyo bang ganitapin
akit na naman ng tao na talagang sincere ka at saka a-appreciate na eh. Ilan sa isinusulong ng plataforma ng Timbayong Angeles ay nakatuon sa peace and order, waste management at healthcare. Samantala, nag-unity walk ang taga-suporta ng grupo sa barangay Pulong Maragul na sinundan ng kaukus sa nasabing lugar. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa ibang balita, nagpahayag ng kanyang pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bagong halal na Santo Papa na si Pope Leo XIV. Sa statement na inilabas na sa kanyang Facebook page, ipinaabot ng Pangulo ang pakikiisa ng sambayan ng Pilipino sa panalangin para sa bagong Santo Papa sa kanyang pamumuno sa Simbahang Katolika. Si Pope Leo XIV ang 267th na leader ng Catholic Church matapos ang isinagawang papal conclave sa Sistine Chapel itong Huwebes, May 8. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ipinamahagi na ng lokal na pamahalaan ng Angeles City ang mga Certificate of Lot ng 640 displaced families mula sa Sitio Balubad, Barangay Anunas, Angeles City ngayong Biyernes, May 9. Ang nasabing mga pamilya ay re-relocate sa Barangay San Ildefonso, Magalang, Pampanga
sa kanilang tig 50 square meter na lote sa ilalim ng socialized housing project ng city government. March 2024 na magkaroon ng demolisyon sa 73-hectare land na pagmamay-ari umano ng real estate company na Clark Hills Properties Corporation. Matatanda ang kinansela raw ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board ang Certificates of Land Ownership Awards sa mga residente ng Sitio Balubad. Samantala, sinagot ni re-electionist mayoral candidate Lina Cabrera ang mga paratang ng umunoy pagpapabaya sa bayan ng Sasmuan. Nanindigan ng alkalde ng bukod sa mga natanggap na parangal, marami na rin mga programa ang kanyang naipatupad sa kanilang lugar. Narito pong report. At saka sana po, di po sisira ng Balin. Noon talaga pong atin lang mayap talagang kapakayan kimbalin, ila po manira. Suportahan na mo po. At nung pong biyasa lang po talaga, turuanan na ako mo po, nung atila pang aturong mayap talaga kimbalin sa Sasmuan. Yako po, gasabihan da pong kumigaral. Anya, pipure nga na ako. Kinay ko po na, try po. Agarala po, Amerika rin nga na ako. Uling bangan to, may takpan ita sabihan da kangindado. At saka sabi ko po nandin, naging mayap la po rin nga na ako. Uling po kitang akakit da ka na ako na bale, pisamban, pisina. Makanyan mo po pa na sa hindi ko. Ala ko po nga, hanggang ngayon po makanita ka mo rin po. Ala ko nga liwang nasa, nung aliwa mo itang mayap abinye na ka na ako nga pong ginunay. I-share po, lalo na karitang mangailangan at pakakalulo. Lalo na po kimbalin sa Sasmuan. Ito ang tugon ni Sasmuan re-electionist mayoral candidate Lina Cabrera sa gitna ng mga batikos sa kanyang pamumuno. Kabilang dito ang mga paratang na wala umanong progreso sa lugar na kanyang nasasakupan. Giit ni Cabrera, nakatanggap na ng maraming parangal ang Sasmuan at nakamit na rin ito ang pagiging third-class municipality. After so many years, first time in history kay Sasmuan, ngayon niya pa po menikwangan ti kanita, itang SDLC, Seal of Good Local Governance. Ang po pong menikwa kay pong 10 awards kay Department of Health, ang po po kay Children's, na lilingapang po rin nga na, rin makatuo, mamita mong vaccine, pneumonia. Bukod dito, tuloy-tuloy pa rin daw ang mga proyekto ng kanyang administrasyon upang matugunan ang mga pangailangan ng mga residente. Nung nanon po kailangan na ning Balensas man, panyadwang po mo po yan kasi naman sapat yung budget na ning munisipyo para ibigay kung idea na ning munisipyo, yung kailangan ning may malin. Niya mapanyawad po talaga. Anya, atintamo pong tempong ambulance sa Duala po, itamon din nandakin Pampanga ng BBM po, yung kakatang Senador Lito Lapid, at saka po sinalita mo rin sarili tam kay MDR mo. At saka may biyasa ko pong magbako, ang po mo na magdraga. Uni po ang lilinisan kayong kailugan. E sana po manyambot kayong fiska. Yung pong fiska, kayong fisheries, number 2 tamo po kayong buong Pilipinas. Number 1 tamo po kayong Central Luzon. Anya, atin tamo pong kas incentive sa bibiyena po ng fiska. Anya nin kay atitanga sa limbangka, atitanga pa may karing fisher fox, atitanga gawang, atintamong miyaliwa po yung gagawa tamo po kayong katandagat. Kita po yung Pampanga Bay. Ulim po yung Pampanga Bay, kadugsog na po ni Manila Bay. Sa usapin ng kapaligiran, tiniyak ng alkalde ang patuloy na pagtutok sa mga coastal areas ng Sasmuan at hindi napapabayaan ng mga naninirahan doon. Babagyo, mapahali, mumpukuntalan na kayo po, lalawin ko po talaga namin pamangailangan tamong kayong coastal at yung tapong tahungan. Po, na dati, po kay katamo rin. At yung tamo pong asinan, nahita mo pong ating kayong Pampanga, at tinta mo pong bangusan, na bala mo kayong kay po dagupan, na nawad ko po kayong fisheries. At tapos, at tinta mo po retang kay kami nga limasad, na kaysa ko nando retang ating mga anak na tawag siya klaketang laingin at babayaran po po. Dahil tapo gagawan kayong coastal, uli niyang pagasami in kailugan. In kalatyan po, pagasabang kadagren ng kini kabiyayan na mo, in kanakong gawan kini kabalenan, rin kita king coastal barangays.
malugod ko po karela. Olimpim po, ulit-ulitan po, mekligo ko naman po. May mga ladgad kayo pong tata ko keng coastal. Anya, balo ko yung panandaman na ning meto ka kaluluam at manasan. Sa huli, nanawagan ng punong bayan sa kanyang mga kababayan na isantabi ang paninira, hidwaan at politika at sa halip ay magtulungan para sa ikabubuti ng buong Sasmuan. Kung biyasang mimimwa, pangadita na lamo. Na kailangan, kayo mo naman mimiwa kasi datangin panahon, itapa mo rin, may kakamag-anak, may balen-balen, itamo mo rin yung sabyanan da, kalatimbalin, anak kong kagulo, kalatimbalin, masyado yung lulugmok yung sarili yung kembalen nyo. Karing po manasakit, neng lulugmok de, balam po, ala kang gewang masanting keng balen po, tang kayo sabihan da po, maya pa sasmuan nada po. Talagang maya pa po yung sasmuan kasi yung pumamuntukan da, talaga po maya pa yun. Kaya kailan, may sasametong, may kakalugod, at may papanyira. At dapat tamong mabiyaso, alang magkakaklakaklakan, alang magbubulag-bulagan, nakakakitso naman na talagang magobra ko para keng balenta mo. Kasi, yung keng puso ko, puros mong lugod, keng mamalikin eh. At saka keng kaburyanan ko po talaga na mayon ladyo at dikit kayo talaga yung progreso. Mo po itang third class municipality yung pangarap po, kundi maging first class municipality yung Balensas man niya. Saup-saup na mo po at may kakalugod mo po, itamo pong taga-Sasman. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kung hanap mo ay SUV na panalo sa city driving at kayang sumabak sa out-of-town trips, may bagong offer ang Laos Auto Group na sakto para sa iyo. Meet the Mitsubishi X-Force na ang newest compact SUV na may angas sa looks, lakas sa performance at smart features. Designed para sa Southeast Asian roads, yes, kasama dyan ang Pilipinas. Hindi lang ito pang forma, kundi praktikal na sasakyan para sa araw-araw na biyahe. From its sleek and sporty design, mataas na ground clearance at intuitive infotainment system, ready itong makipagsabayan sa lifestyle ng modern Pinoy. Let's find out kung pasado nga ba sa X-Factor ang Mitsubishi Air Force or X. I'm Judy Ann Asuncion from Mitsubishi Carwell, Pampanga, Sales Executive po. The new Mitsubishi X-Force, as in new, bago siyang labas, bago lahat, features, mukha din niya. Yung variant nito, ma'am, is dalawa siya. Meron siyang GLS, which is the base model, and GT, which is the top of the line. So, meron kami dito, ma'am, GLS siya, pero naka-setup siya. So, as you can see, medyo bulky yung front bumper niya, rear. Ito po is a compact SUV. Pwede siya for family, pwede din siya for personal use. Advantage din po kasi niya, ma'am, just in case po, dalawa lang yung gagamit, pwede niyang i-fold yung sa second row seat niya hanggang likod siya, no, hanggang doon sa mismong trunk niya. Full flat siya. Pwede siyang lagyanan ng mga gamit. Pwede din siya for traveling. Actually, yung X-Force po natin, ma'am, meron siyang for, actually madami siyang bagong features ngayon. Isa po doon yung mismong for drive mode niya. Pwede siya sa wet, sa gravel, sa mud, and sa normal drive mode po. And also, meron din po siyang additional features na Yamaha speaker. So, kung we're into music po na gusto natin yung magagandang music, yung bass, lahat, meron siya built-in Yamaha speaker siya for both variants po. Tapos, meron din siyang automatic tailgate. For safety features naman po, meron siyang blind spot warning, forward collision mitigation. Meron din po siyang rear cross traffic alert, and leather interior, of course. When it comes naman po sa airbags po niya, yung GLS po namin, meron siyang 4 airbags. Doon naman po sa top of the line, 6 airbags. Meron yung front steering, meron si side passenger, tapos both chairs po ni passenger and driver meron siya. And meron din po siyang curtain airbags. Yung engine po nito, same nung engine ng expander namin, 1.5 liter engine po.
Yung tipid po niya, actually same na same po sila lang level ng expander po. Sa tipid naman po ng gasolina, since 1.5 engine din po siya, same siya ng expander po, kaya siya ng 11 to 12 km per liter sa city driving. Sa ano naman po, sa long drive, kaya siya hanggang 18 km per liter. So ganun po siya katipid. Sa technology naman po, ang bago ni X-Force po is yung 12.3-inch display, which is yung pinakamalaking naming touchscreen monitor dito sa Mitsubishi. Yun ma'am, meron yung kasamang TPMS, which is yung dati wala na pong mga TPMS yung mga ibang units namin. Tapos meron po siyang sound type na iba-iba. At the same time po, pwede kayo mag-set ng wallpaper sa mismong touchscreen monitor namin. And plus na po yung mismong wireless charging namin. And at the same time po, Apple CarPlay and Android Auto siya. Bali yung price po namin ma'am sa dalawang variant, yung GLS po 1.367 po plus less, may discount po siya na 150,000 maximum po. Tapos dun naman sa top of the line po is meron siyang price na 1.582 less 130 discount. Tapos po yung promo po pala namin for in-house, meron siyang zero down. Piso down actually. Piso down, tapos you can drive again your car po without any cash out po. Mayroon naman tayong two options ma'am sa monthly. Pwede tayo mag-in-house financing which is yung promo namin na zero down. Tapos yung monthly dito pa rin siya nun or dun sa exclusive banks namin or sa Laos Auto Finance. Pag naman po yung isang option natin ma'am, pwede siya mag-direct sa bangko niya. Gagamitin lang niya yung less discount na 150,000. Dun sa promo po namin na piso down, meron siyang free 1-year insurance, 3 years LTO, chattel mortgage plus yung tint, floor mats, seat cover, yung tools, 10 liters fuel, meron din po siyang periodic maintenance labor. And meron po kaming promo na 32,500 worth of Laos Group Care. Ini-invite ko po kayo na mag-visit sa dealership po namin which is Mitsubishi Car World Pampanga and you can check all our units po. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Teresita Winwin Marquez, hindi na muna sasabak sa beauty pageants matapos ang MUPH 2025 stint. Narito pong report. Matapos ang halos isang dekadang pagsabak sa mundo ng pageantry, opisyal ng tinudukan ni Winwin Marquez ang kanyang journey sa Miss Universe Philippines o MUPH 2025 matapos niyang masungkit ang pwesto bilang first runner-up. Ginanap ang coronation night nitong May 2 sa SM Mall of Asia Arena at kabilang si Winwin sa mahigit 60 kandidata na nagtagisan ng ganda, talino at galing para sa corona. Sa huli, si Atisa Manalo ng Quezon Province ang itinanghal na bagong Miss Universe Philippines at siya ang magiging pambato ng bansa sa international pageant sa Thailand sa darating na Nobyembre. Sa isang interview pagkatapos ng kompetisyon, emosyonal na ibinahagi ni Winwin na ito na ang huling beses niyang sasali sa anumang beauty pageant. Matagal daw niya itong pinag-isipan at buo na ang kanyang desisyon. Matatandaang hindi basta-basta ang naiambag ni Winwin sa pageant scene. Taong 2015 pa lang ay sumabak na siya sa Binibining Pilipinas kung saan umabot siya sa top 15. Ngunit ang kanyang malaking tagumpay ay dumating noong 2017 nang tanghalin siyang Reyna Hispano-Americano-Filipinas at kalaunay naging kauna-unahang Pilipina na nanalo ng Reyna Hispano-Americana crown sa Bolivia. Ngayong 32 anyos na si Winwin, mas pinili na raw niyang mag-focus sa kanyang pamilya. Mayroon na siyang 3 taong gulang na anak at isang non-showbiz partner. Ang muli niyang pagsali ngayong taon ay naging posible matapos baguhin ng Miss Universe Organization ang mga alintuntunin noong 2023. Wala ng age limit at bukas na rin ang kompetisyon para sa mga ina at trans women. Danica Gino, CLTV 36 News. Samantala, mahilig ka bang mag-travel? May good news kami sa iyo dahil nagsimula na ngayong araw ang Sunlight Air Grand Travel Fest sa SM City Clark, Pampanga na may layunin magbigay ng abot-kayang travel deals at palakasin ng local tourism. Tampok sa 3-day fest ang murang airfare, hotel discounts at iba pang special offers. How to avail? Nagbabalik si Danica Gino para sa report. Isang malaking hakbang para sa pagpapalakas ng local tourism ang isinagawa sa pagbubukas ng Sunlight Air Grand Travel Fest sa The Event Center, SM City Clark, itong Biyernes, May 9. The Sunlight Air Grand Travel Fest, and this is actually the first time here in Pampanga. We did this in Manila twice already and once in Cebu. And this time, since Clark is our hub as well, we have different flights coming from Clark. This is the perfect time to showcase to Kapampangan and Kabalen that Sunlight Air flies to different leisure destinations out Clark. Ang 3-day travel expo ay first time na idinao sa Central Luzon. Tapos dito ang exclusive flight promos, discount sa mga kilalang hotels at iba pang company partners. Layunin ng Travel Fest na hikayatin ang mas maraming Pilipino, lalo na mula sa Luzon, na muling tuklasin ang mga world-class at ipinagbamalaking vacation and travel destinations sa bansa. Kabilang dito ang Coron Island, Siargao at Boracay na pwedeng-pwede nang mapuntahan sa abot-kayang halaga. Ilan sa mga inaabangang promo ay ang 6 pesos one-way base fares ng Sunlight Air. So since it's summertime and most of our leisure flights are leisure, this is the perfect time for our Kapampangan to explore the best of the Philippines. Kaugnay nito, nagpakita ng suporta ang President at CEO ng Clark Development Corporation na si Attorney Agnes De Banadera. Aniya, malaking tulong ang paglilipat ng mga turboprop flights sa Clark Airport para ma-unload ang NAIA. Yung policy ng national government to transfer the turboprops, alam ba nyo, translated into number of passengers, that's 2 million per year. And translated into improving the air traffic in Manila, ma-unload yung Manila ng light planes and they will be able to accommodate more big planes. So it's a mutually beneficial decision for both NAIA and Clark. Tatagal ang Travel Fest hanggang Linggo, May 11. Bukas ito mula 10 a.m. hanggang 9 p.m. Inaanyayahan ng lahat na bumisita para makakuha ng budget-friendly travel deals. Well, apart from being
present here, they can also get a lot of activities because we have different stations that they can enjoy with. We also have different partners that they can ask for inquiries or even games. We also have KOLs or influencers who will grace our event. So I am inviting everyone here at SM City Clark and even the rest of Pampanga to please visit us here at SM City Clark. This is Sunlight Air Grand Travel Fest happening today until Sunday po. Samantala, para sa mga hindi makakapunta ng personal sa Sunlight Air Grand Travel Fest Clark 2025, don't worry dahil meron din silang online campaign kung saan maaaring makakuha ng airfare starting at 688 pesos. May 9 to 11 ang booking period habang May 16 to December 31 to 2025 naman ang travel period. Sa mga gustong humabol at mag-avail, bisitahin lang ang sunlightAir.ph/gtf-online-specials or i-download ang kanilang Sunlight Air app. Danny Cagino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Para sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po and happy weekend!